my beloved Boss Mike Cervera. Pero eto, tignan nyo ha. Eto, ang katotohanan. Pasok. Kung kickback naman. Makinig kayo, mga kababayan ko. Ito ay tinalakay na ho kahapon, nung siyang araw yata. Pakinggan ho natin. Ito, hindi ho nila tinutulig sa... Galit kami sa magnanakaw. Boy, bili ka ng 100 pirasong maleta. Itabi mo, sasakyan mo. Char! Putik na yan, yung mga maleta ko, mamahalin, branded, ha? Wala nga silang pinakita na Rimowa, ako meron. Ang maleta ko, mga branded, yung mga pang social climber. Yung mga bag ko, pang social climber. Ayop na yan. Yung kanila, pang Divisoria, mga kababayan, yung sale pa. Eto na ang tunay. Ito na ho ang tunay na balita, mga kababayan. Pero tahimik sila. Bakit kaya? Hindi nyo ba natatanong sa sarili nyo? Bakit tahimik kayo pagdating sa issue ng eto, meron nang nagpapatotoo na numpa na hindi magsisinungaling at magsasabi ng tatapatan at totoo lamang? Di ba? Di ba? Eto na. Kahong-kahong kickback naman ang inihatid umano sa isang dating senador ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At isa lang yan sa mga dati at kasalukuyang senador na pinangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga DPWH project. Kung sino-sino, alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan! Vicky, 7 pangalan ng kasalukuyan at mga dating senador ang idinawit sa korupsyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ikinuwento niya kung paano niya inabot yung kahong-kahong pera sa ilang personalidad na kanyang binanggit. Kita niyo? Sa kanyang pagharap sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects, binasa ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang supplemental affidavit na isinumite niya sa Department of Justice. Dito sinabi niya, siya raw mismo ang naghatid ng kahong-kahong pera kay dating Senador Bong Revilla sa bahay nito sa Cavite. Nangyari raw yan noong 2024. Ang kabuang halaga. Mga kababayan ko, ang kabuoang halaga, magkano? 125 million pesos. Grabe, mahilig talaga tong grupo ni Sara sa 125 million, Parang familiar, mga kababayan, 125 million. Para bang, mga kababayan, yun din ang numero ni Sara Duterte nung dinugas niya yung confidential fund niya, Diba? Ngayon, ito lang naman, mga kababayan, ang tanong, bakit mga putang ina nyo tahimik kayo? Bakit itong mga nagrarally ngayon, imbis na mga muka ni Joel Villanueva, at muka ni Jinggoy Estrada, at muka netong si Revilla, mga kababayan ko, ang hawak-hawak nila ay hindi ho. Bakit? Kung kayo talaga ay para saan? Sa mga, kayo'y tumutuligsa at ayaw sa mga magnanakaw, bakit hindi nyo bitin ang mukha ni Sara Buday, lagyan ng magnanakaw ng 125 million, lagyan ang mukha ni Bong Revilla, magnanakaw ng 125 million, lagyan ng muka ni Jinggoy Estrada na magnanakaw ng 355 million, lagyan ang muka ni Joel Villanueva ng ng magnanakaw 150 million. Bakit si Pangulong Bongbong, mga putang ina nyo, ang pinanggigigilan nyo? Bakit? Siya nga yung nag-expose nito. Mga bobo kayo. Tama ba, mga kababayan ko? Kayo humusga.
Kung hindi ba naman mga hinampil, mga tanga-bobo, mangmang tong mga putang ina. Sorry, itong araw na to, hanggang 3 araw pa to, magmumura ako ng magmumura. Diba? Diba nakakaputang ina talaga? Kayo na. Isipin nyo yan, mga kababayan ko. Kung hindi ba naman mga putang ina tong mga ito. Diba? Kayo na, mga kababayan ang humusga. Lagyan nyo ng malaking muka. Ha? Singlaki ng tarpaulin. Ha? Kayong mga sumusuporta. Singlaki ng tarpaulin kapag binabati nyo yung mga pinuno ng mga relihiyon na sinisip-sipan nyo. Yung mukha ni Saldico ilagay nyo. Oh, magnanakaw ng bilyon-bilyong kwarta. Ilagay nyo sa screen, sa malaking screen sa entablado nyo. Ilagay nyo yung mukha ni Saldico. Ilagay nyo, magnanakaw ng bilyon-bilyon. Oh, itong tao na ito. Hindi ho mga kababayan, imbis na gano'n ang gawin, mukha pang bibigyan ng parangal. Ngayon, mga kababayan, baliktad na. Kung sinong siyang magnanakaw, siya ang may karangalan. At kung sino ang lumalaban, siya totoo. Ha? At kung sino ang nagbubulgar, sa totoo na kalagayan at pagnanakaw ng mga taong ito, siya pang inaalipusta, binubuska, at gusto mawala sa pwesto. Saan kayo nakakita ng ganon, mga kababayan ko? Oh, kayo na ho ang balang humusga. Di ba? Yan mga kababayan ko Ang problema, kapag ka may mabuti, pinagtutulungan. Sabi nga ni Chris Ulo kahapon, sa isang trabaho, kapag ka may napadpad na isang manager, o kaya yung inyong bisor, supervisor, na matuwid at gusto maging tapat sa trabaho, pinagkakaisahan ng mga trabahante, ginagawan ng mga kalokohan, sukdulan, lagyan yung locker niya ng tinapay at bibintangan na magnanakaw. Tama po ba? Yan po ay walang pagkakaiba. Siya nangyayari ngayon para masimplihan at maunawaan ng marami. Ganyan ho ang nangyayari kay Pangulo. Pinagbibintangan at ginagawa ng issue kahit gawa-gawa lang, mga kababayan ko. Gawa-gawa lang. Grabe, no? Mga kababayan ko, tindi. Our beloved Boss Mike Severa.